Okay, hello mga boss. Pag-usapan nga natin kung ano-ano ba yung mga kailangan dokumento para doon sa presentation or formal offer of evidence para sa hearing ng LTFRB, para sa CPC ng TNBS. Okay. Number 1, kailangan mo ng proof of your citizenship. Original ito ha, lahat ay original. Dapat original lahat, hindi po pwede yung Xerox. Okay. Number 1 is yung proof of your citizenship. Ano-ano po yun? Pwede yung PSA birth certificate, pwede din po yung passport, basta original. Okay. Number 2 is yung proof of your capability, financial capability, na kaya mong mag-operate ng TNBS business. So kailangan mayroon kang certification galing sa bangko na nagpapatunay na mayroon kang financial capability. So kailangan mo ng certification galing sa bangko na mayroon kang account sa bangko at mayroong laman na hindi dapat bababa sa 20,000 pesos. Okay. Yun yung pangalawa. Ang pangatlo ay yung existence ng iyong sasakyan. Dapat yung ORCR, original. Ngayon kung wala kang original, let's say yung sasakyan mo na kinuha is bank financing, humingi ka ng certified true copy sa bangko. Yun yung ipipresenta mo. Okay. Pangapat ay yung katibayan naman na hindi pakalat-kalat ang iyong sasakyan. Kailangan mo ng parking, garahe. So sa garahe mo, kailangan mong magpresenta ng titulo ng lupa, titulo doon sa garahe na ginagamit mo. Kung walang title, pwede na yung tax declaration, pero dapat original. Ngayon kung wala kang ganun, wala kang original copy, or let's say wala kang garahe, pwede kang maghanap ng maupahan. At dapat mayroon kayong lease contract. At pagka nangyari yon, yung lease of contract, ipapanotaryo mo yon. Tapos yung titulo naman noong lupa na niririntahan mo, dapat original. Ngayon kung hindi kayang i-produce ang original, certified true copy doon sa manggagaling sa kakontrata mo. Yan yung pang-apat. Pang-lima ay yung registration, yung legal registration ng yung business. So kailangan mayroon kang DTI at kailangan mayroon kang BIR. Okay? At dapat nakasulat doon, malinaw na nakasulat doon sa DTI mo at saka sa BIR na TNB is business. Yon, dapat malinaw yon, nakalagay doon sa dulo. So ngayon ang pang-anim, of course, yung record ng iyong magiging driver. So kailangan hindi valid ang hindi invalid ang license, hindi expired, tsaka wala siyang criminal record. Dapat mayroon siyang updated na NBI at saka police clearance. Okay? So, yun po yung mga kailangan. Ngayon, kung sakali, mas mainam, ito advice ko sa inyo, wag na kayong magmarunong, mas mainam kumuha kayo ng lawyer para sila yung mag-present doon sa formal offer of evidence. Kasi medyo, pagka non-lawyer kasi or non-background sa legal proceedings, mahihirapan kayo paano magpresenta ng ebidensya sa pagka nakaharap nyo na yung hearing officer. Kaya mas mainam kung mayroong lawyer, yung lawyer na ang magpresenta. Ngayon, kasi ngayon karamihan sa mga TNBS operator ngayon for example, hindi operator, yung yung platform kagaya ng Grab, Joyride at iba pa, mayroon na silang sariling lawyer. Ngayon kung mag-apply ka through sa kanila, mas mainam kasi bibigay na nila yung lawyer sa iyo. So sila na yung magpepresenta sa hearing mo. So yun lang.
Yun lang. Tapos antayin mo na. Pagka naswertihan mo, yung hearing officer na medyo hindi masungit, hindi mainit ang ulo, pagka kumpleto yung pagka kumpleto yung dokumento mo, saglit lang yan, magiging for resolution agad yan. Pero kung hindi masungit, nako, minsan mayroon talagang nadidismiss din. Kaya sayang ang effort. Kaya kailangan wag nang makipag diskusyon. Sumunod na lang. Di ba? So yan lang yun guys, ang tips ko sa inyo. Bye.